morning mga katanim. Ayan. Dito muli tayo sa ating rooftop. Ngayon ang topic natin ay yung pag-sowing. Paano nga ba mag-sowing? So again, gagamitin ko dito yung ating styro seedling tray ng Mega Packaging Corporation. Okay, explain din natin kung paano yung lagay ng coco peat dito sa Mega Packaging cups na gamit natin. Okay, now, dapat prior sa pag-sowing, na-process nyo yung coco peat. So, balikan yung videos dyan. No? Meron tayong listay, yung pag-sieve, pag-ayag. Pangalawa, buffering. Ayan, no? Binababad natin yung coco peat sa calcium nitrate. So, ano yung calcium nitrate? Ito ang calcinate available sa Katanim store. Balikan ang video kung paano mag-buffer. Ang next natin ay yung pag-sowing. Again, pagkatapos i-buffer, pigaan. Ngayon na pigaan na, ilalagay ko na sa seedling tray ng Mega Packaging Corporation. Hindi ko isisiksik, mga katanim. Nakita nyo naman, loosen lang. Yan na. Pakishare na itong video na to, no, mga katanim. Kindly share the video para madami ang matuto. Sawal nyo na lang, tulong nyo na lang yan, no, sa mga friends nyo. Kasi yung friends nyo dyan sa Facebook nyo ay hindi ko friend. Yan, maaari nyo matulungan sa pamamaraan ito. No, hirap na sa buhay, pwede siya magkaroon ng extra income. May series tayo katanim kung paano ang pagtatanim ng lettuce. Yan, no? So, ito, uulitin ko lang yung step by step process ng pagtatanim ng lettuce. Ngayon, gumagamit ng seedling tray, mga katanim, kung sakali kailangan mo mag-transplant at maliit ang inyong taniman. Kapag malaki ang inyong taniman, pwede ka na mag-direct sowing. Okay? So, unahin natin ang paglalagay muna ng coco peat dito sa seedling tray ng Mega Packaging Corporation. Itong seedling tray na to ay hindi marupok katulad ng ibang Love Life. Yan. Hindi ito marupok. Yan, o. Kahit event ko. Yan, ha. Hindi yan nababali. So, nilalagyan ko lang siya ng coco peat. Again, ang coco peat, labistay, pero meron pa rin higla. Alisin yan. Nakakaligtas yan doon sa bistayan natin. So, may mga videos tayo, no, doon sa Maker's Farm. Yan, shout out, Boss J. Yan, no, mapakita natin sa ibang mga videos natin kung paano ang pagbistay. Then, pinakita din natin doon sa Mabalacat, Pampanga, kung paano pag-buffer. Ayan, no. Then, yung sowing din, pinakita ko rin doon sa Aneco, na video natin, doon sa Surigao, no, at doon sa Butuan. Sa Butuan si Aneco. So, shout out Aneco. So, successful na sila. Ang gagaling na nila magtanim. Ayan, no. So, ganito lang ang paglagay ng coco peat. Well, sa mga maliliit ang taniman at hindi kaya yung mag-direct sowing dahil masyado mag-occupy ng space ang cup, no, seedling tray ang pinipili nila. Well, dito naman sa seedling tray, mga katanim, labor intensive kasi may transplanting ka pa, diba? Again, ang transplanting natin sa hapon. Ayan, may mga videos tayo dyan sa YouTube. At saka pwede nyo ako i-message para kung hihingiin nyo yung step by step. Naka-series na yun, mga katanim, no? Yung step by step mismo na proseso na pagtatanim, meron na, no? Naka-detailed na yun. Ibibigay ko lang sa inyo, chat ko na lang. Basta mag-message na kayo sa akin. Hanapin nyo lang pangalan ko sa Facebook, sa Messenger, no? Ayan, pwede kong maibigay sa inyo yung step by step process. At syempre, kapag natuto kayo, gumamit kayo ng GIS. Ayun, no? Love yan, no? Kapag mag-hydroponics kayo, para sure, no? Mga katanim, paalala lang, para sure ang success, no? Hindi yung sisisihin nyo lagi, wala akong green thumb. Para sure ang success, gumamit ng GIS. Pag lumaki na yung farm, pwede na kayong mag-splash.
Yan, para love-love yan. Yan na. So, ito na ang ating kokopit sa seedling tray para makapag-sowing tayo. Yan na. Ilalagyan ko lang. Yan. Inaano lang. Yan. Puno na siya. Yan, mga katanim. Now, mga katanim, lalagyan ko din itong cups ng mega packaging para matutunan nyo kung paano inilalagay ito. Ganito lang. Buhagad lang. Yan. Huwag nyong isisiksik. Huwag nyong isisiksik. Pwede nyong itaktak mo ng ganyan, no, para magkaroon ng laman. Kasi, darating ito sa point ng buhay ng mga katanim na pag nabasa, babagsak. Yan na. Yan. Pinupuno. Bakit? Crafty man o NFT, punuin na. Lalo kapag ang tanim nyo, already. Ayan na. Lagay ko na dito para mamaya magtatanim tayo. Again, huwag sisiksik. Ganyan lang. Tak. Kailangan sa'yo yan. Okay. So, itong mga product natin, yung nutrient solution na na-explain natin sa video yung nakaraan, yan sa step by step, may pamamaraan tayo kung paano ito ginagawa. Ito naman ay nabibili, available sa Katanim Store, Shopee or Lazada. At salamat sa inyong suporta mga katanim. Ganito lang ang pag-hydroponics. Yan, may mga tutorial din tayo sa mga eskwelahan, mga private sector, barangay. Yan. Ngayon, nalagyan na. Tapos na ang paglalagay ng kokopit. Kailangan natin ito butasan. Ayan, no? So, ang gamit ko dito pang butas mga katanim, ito luma na. Oh. Ito ay chopstick. So, may pamahiin ako. Prior ako magtanim, mag-sowing katanim. Kailangan ko pumunta ka sa Chinese restaurant o Japanese restaurant. No? Para makakuha ng yun. Joke lang yun. Marami dyan. No? Ito. Ngayon, paano paggawa niyang katanim? Sa seedling tray, unahin natin. Medyo marami ito eh. Bubutasan nyo muna. Huwag kayo maghuhukay ng 4 feet below the ground dito. Ganito lang. Sabi nung iba doon sa ano, ni Dennis. No, si Dennis, doon sa Micos Farm, sabi niya, katanim, ulo-ulo lang pala yan, ulo-ulo. Ulo-ulo. Huwag ko doon, ulo-ulo niya. Ulo-ulo. Ulo-ulo lang. Anyway, mga karamihan naman doon sa ano, sa mga hydroponics na lang. Joke lang ha mga katanim ha. Ganyan lang. Huwag ko to, mga makukulit kasi minsan mga lalaki, palibasa lalaki, no? O nagsama-sama kami doon sa isang tutorial, doon kay Boss Jay, no? Ay si Boss Jan pala. No? Si Boss Jan, kumusta ka na? Yung ano nga pala ni Boss Jay, yung doon sa Micos Farm. Ano yun na TV, no? May TV na malaki. Bagay yun, lalagay ko nun sa conference area. Kaya nang ano ko ng TV, sabi ko, katanim, baka naman pwede ako pag-order niya na TV. Sabi niya sa akin, tanong natin kay Boss Jan kung ano, kasi ilalagay ko sa conference area yung TV. Napanood ko ni Boss Jay, sabihin noon, alala ko pala yung TV pala ni Katanim. So ganito lang, binutasan ko lahat. Okay, ngayon nabutasan na. Ganon din itong cups. Paano butasan? Ganon din. Sabi ni Dennis, doon sa Micos Farm, ulo-ulo. Yan. Okay, napakalit lang. Pero ang rules talaga nito katanim, no? Kasi ang gagamitin natin na seeds dito ay pelletized seeds. Ano yung pelletized seeds? Ito ang Tiberius. Itong Tiberius na to ay available sa Katanim Store, Shopee or Lazada. Ito ay 100 seeds. Mura lang ito. 100 plus lang. Ngayon, sa pagbubutas dito, ang maximum na butas lang ay twice. No? 2 times lang itong size ng seeds na to. Okay, 2 times lang. Twice lang. Yan. Yan, no? Yan. Kasi ito yung raw seeds na binalutan lang, inote lang, no? Coated seeds, ika nga pelletized. Parang mani, na nilagyan ng coat, naging nakaraya. Ayan. Isa-isa natin tumulog yan.
isa-isa natin huhulugan. Isa lang. Bakit? Sure naman yan tutubo. Basta ang storage nyo ng seeds na to ay nasa ref. Andaan, nasa ref. Huwag sa freezer. Yan. At saka kung 1 tub ang nabili nyo, yung 1,000 pills, tapos magtatanim ka ng 50 kasi yung seedling tray ng mega packaging ay 50 holes lang. Huwag na huwag mong dadalhin lahat ng 1 tub. Huwag. Ang gagawin mo lang, kukuha ka lang doon mga katanim ng number of isusowing mo lang. For example, itong 50 lang kukunin mo. Then yung tub, isil mo ulit, lagyan mo tape. No? Then ibalik sa ref. Doon sa lagayan ng gulay. Okay, so continue ko lang to. Lagayan ng gulay ang lagayan nitong ating seeds. Mas maganda nakasealed siya. So, nakasealed ha. Yung lagayan. Kung may lagayan kayo ng vitamins, di may ilagay. Yan. Ngayon, may magtatanong naman. Kung may mga tanong pa kayo, yan, comment lang. No? Sasagutin ko yan. Comment lang dyan sa, sa baba. Sasagot natin. May magtatanong, kailangan pa bang tabunan? Hindi na. Okay, ito rin. Yan. Okay, ganyan din ito. At ito din. Hulugan natin ang seeds. Okay, yung sobra, yan. Kasi ito, 100 ito, kailangan may balik agad sa ref. Huwag mong iwanan. Dahil sa greenhouse mo. Kasi pag nainitan niya, nabilad, wala na. Sasabihin mo, bulok talaga yung ni katanim, yung seeds. O, diba? E kanino kasalanan? Sabi ko nga, sa ref. Pag naiwanan niyan, wala na. Maganda ang germination ng seeds natin. Maganda ang pag-aalaga ng seeds natin, mga katanim. Kaya, sure yan. Marami ang mga katanim natin makakapagpatunay. No? Kaya, love yan. Ngayon, after that, ano na ang gagawin, katanim? No? Hindi mo na kailangan tabunan. Kailangan mo dyan ay basain. Imagine, katanim, na coated ang seeds, may balot. Paano mo siya matrigger, no? Na mag-erupt, na mabasa. Okay? So, ganito lang. Meron ako dito pangbasa. Untang natin ito. Ayan. Ito yung aking sprayer. Sa magtatanong ng sprayer ko kung ano, mabibili ito sa Shopee. Sa Shopee ito nabili. Yan, babasain ko lang yan ng todo. Para matrigger na mag-erupt yung seeds. Tatabunan pa, hindi na. Hindi ko tinatabunan. Bakit kamo? Ang tinanim natin, romaine, lettuce. Pag tinabunan mo yan at nakalimutan mo katanim, tanggalin yung tabon mo. No, yung pinagtakip o tinatabunan ng kukupit. Pag nakalimutan mo yan, ang mangyari dyan, legi, maging toge, hindi na lettuce, mga katanim. So ayan na, nabasa ko na. Ganon din sa ating cups. Babasahin mo na. Imagine na, iti-trigger mo yon. It will also serve as capillary action kasi hindi na natin pinilipat. Mga katanim. Itong direct sowing natin, dito na siya hanggang mag-harvest tayo. So, after that, katanim, na nabasa mo na, anong gagawin mo? Ilalagay ko na sa aking germination area. Hindi ko ito ipapasok sa kwarto ko. Ano yan? Kailangan tabi sa kwarto mo doon, sa bed mo, sa ilalim ng bed. Sino sabi sa'yo yan? Gusto. Hindi kinabukasan, pag tubo niyan, toge. Maghahanap yung liwanag, ang tangkad-tangkad. Oh. Ilalagay mo to doon kung saan mo na siya itatanim. Yung may sikat ng araw, paarawan. Ayan, ibilad. Pero huwag papaulan. Hindi tutubo kapag maulanan. Okay? Ngayon, second day, may gagawin ba? Wala. Panuurin mo lang, huwag mo nang bungkalin, huwag mo kalikutin, hayaan mo lang. Third day, ganun din. Hayaan mo na lang. Okay? Fourth day, may gagawin na tayo. Fourth day. Ka-fourth day niyan, mga katanim, ibababad na natin ito sa box. Sa loob ng box. Kung itong box mo, bababad mo ganyan, no? Na mayroong nutrient solution, na mayroong kiss
Sa kada isang litro, 2 ml A, 2 ml B. Pero, I suggest gumamit ng meter. Easy meter, yung 5-in-1 o kaya yung Blue Lab. Meron tayo niyan na Blue Lab. So, yung 5-in-1, hingin sa akin yung link, bibigay ko ulit. Chat mo na lang ulit ako. Meron din akong post doon sa Katanim Group. Yung group natin sa Facebook kung saan ako nagre-reply, nagpo-post. Okay? Ayan, no? Yung Katanim Learning Group. Ayun. Meron doon, nakapost na. I-search mo lang, click mo lang yung magnifying glass, search mo kung anong topic, lalabas yan. Okay? Yun yung ika-4th day, may nutrients na. Hindi half strength. No? Walang half strength, full strength. Kung NFT naman, ilagay mo lang ito sa germination area. On-off ang tubig. Right after mabasa mo, pwede na doon. No? On-off ang tubig. Dito naman, kung crack ka sa seedling tray, no? Ika-4th day, bakit ka mo? Hindi dapat ma-overwater. Kapag binabad mo kaagad sa first day, hindi tutubo yan, ma-overwater yan, masisira yan, katanim, hindi tutubo. Kaya ika-4th day na tayo magbabad dito. Ang tawag dyan, bottom drenching. Ngayon, sa mga gumagamit ng paalala, ng seedling tray na plastic, yung itim. Yan, yung itim, na lumulundo, umiinit yan. Kadalasan summer, failed, walang ugat. Okay, walang ugat. Bakit? Mainit, kailangan insulated. No? Yan yung masasabi ko lang sa inyo. Now, kapag gumamit din ulit kayo nun, no? Siguraduhin nyo na 1 inch lang yung tubig mula dito sa bottom. Ganon din sa cup, 1 inch lang kung ilalagay nyo sa loob, no? 1 inch per day, 1 inch from the bottom ng cup o from the bottom nitong seedling tray ang tubig, so mga hanggang dito lang yan. So, ganon din dito na mayroong kiss o kaya kiss plus yung tinunaw nyo na 5 liters o 10 liters tinunaw nyo. Kung medyo mabigat sa inyo, gumamit itong kiss na 1 liter or 500 ml. Okay? So, ika-4th day yun, magbo-bottom drenching. Ngayon, huwag nyong papaabutin sa mga nakasidling tray. Huwag nyong papaabutin ng 15 days. Bakit? Ang haba-haba na ng ugat yan. Mahirapan na yung mag-transplant. 12 days lang, mag-transplant na kayo. Okay? Then, ilagay nyo na lang dito sa loob yung mga cup na mayroon lang grow. Ganun din, kung magta-transplant na kayo, ganito rin na paglagay na ginawa natin kanina. I hope na naintindihan nyo yan mga katanim, no? Hanggang ika-12 days lang tayo sa seedling tray. Doon naman sa ika-7th day, saka na tayo mag-approach nito ating pulyar. Itong ika-7th day. So mula nung hinulog kong buto, that's the first day. Ika-7th day, may dahon na yan, magpupulyar ka na. Inilalagay ko sa sprayer ko ito. Pero tutulawin ko muna ito sa 1 liter na tubig. Itong KFF. Okay, makikita nyo sa video doon sa Mitos Farm kung paano tinunaw ang KFF. Okay, tinunaw sa 1 litro, i-shake muna bago kumuha ng 2 ml. At yun itang spray ika-7 day. Ayan, no? To boost the plant. So, mas marami ang dahon. Ayan. Kindly share the video mga katanim. And thank you very much. Ito yung ating sowing. No? Ito yung pamamaraan. Yung katanim. Love yan. Kindly share the video mga katanim para marami pa ang matuto. Salamat ng marami. Love.